Let's join our voice. It's now or never. New TikTok affiliate here. Please help me to get 1,000 plus followers. 1. Watch the full video. 2. Heart this. 1, 2, 3, Sama ka, pusang siga. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Sama ka, buti mo't na. Tunay na kaibigan, samahan hanggang buhay. Papunta na rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Parihan na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. So, pag martial law, why election? Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang niya ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita dato. O muni among pundo. O muni balor sa among kwarta. Wat na kay bawg ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mo sortian na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, gingnan tamo padung na siya sa pagka-diktator. Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach. So kinahanglan ni Inday, manaog na silang tanan para masiguro na dili siya pag-abot sa Senado ma-alkanse. Ang hiyoon kamo, padag-on ba ninyo na yung akong giyangyo sa inyo? Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law, pagrespeto sa karapatan ng bawat tao at paninindigan sa konstitusyon. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon.